tanan ani under sa sala. Chapter 3, makita nato ang road of salvation. Romans road to salvation. Verses 10, 23, makita nimo diya nga ang tanan tao nakasala. And then 23, nakabsan sa himaya sa Dios. And chapter 4, talking about Romans chapter 4, verses 1 to 5, nga ang tao dili siya mahimong matarong susama kang Abraham sa Old Testament, pinasikad sa iyang mga maayong buhat kung dili sa iyang pagtuo lamang sa Dios. And then chapter 5 nagisgot pod about sa origin of sin. Romans chapter 5 verse 12, for by one man sin entered into the world, and death by sin, and then napasa kining maong sala, and then niabot ang kamatayon dinhi sa kalibutan. Chapter 6 talking about naanatay kagawasan, and then we are free from condemnation sa dihang nituo ta sa ato ang buhi nga Dios. Chapter 7 talks about our sinful nature. Nga bisan gi pakamatarong nata sa Dios, adto nagyapon tay nature nga makasasala. That's why ningon si Paul, akong gustong buhaton di nako mabuhat, ang di nako gustong buhaton akong mabuhat. And there comes chapter 8. Nga ang giisgutan diya sa chapter 8, we have peace with God sa dihang nituo ta sa Dios. And then ngayon ang Bible, we are more than conquerors. Nahimo tang magmadaugon and none can separate us from the love of God. Chapter 9 talking about sa situation ni Paul nga doon na siya kahingawa. Nga unta ang mga Israelites usab mutuo kang Jesus Christ nga nahimong Misaya o manluluwas nga hinuon ilang gilansang dito sa cross. There comes chapter 10, nagisgot about sa tinuod nga pagtuo in verse 9. Sa tibuok nimong kasing-kasing kung imuhang tuuhan ng Dios nga mahimong Ginoo imong manluluwas, mamaluwas ka. And chapter 11, verse 6 nga ng Bible, kung ang kaluwasan grasya lamang kini dili kini buhat, kay kung buhat pa unta, buhat yun unta ni, pero kay grasya man, dili pwedeng mahimong buhat. And there comes chapter 12 nga ato ang gibasa karon. Chapters 1 to 11 talks about the doctrine of justification, the doctrine of the origin of sin, and other doctrines mga igsoon, soteriology or the doctrine of salvation. And then chapter 12 mo ni ato ang tukion karon mga igsoon, nag-shift si Paul from doctrine to duty. Gitudlo una niya sa chapters 1 up to 11 ang doktrina o pamaagi sa Dios paano ang tao maluwas. There comes chapter 12, iyan ang gihisgutan kung unsa ang estado sa tawong luwas o unsa ang mga butang nga iyang angayng buhaton. That's why I beseech you Therefore, ang gigisgutan ini mga igsoon, it connects to the doctrine nga iyang gitudlo kaniadto gikan sa chapters 1 up to chapter 11. Ang therefore nagakonek kini sa mercy sa Dios o sa mga butang nga diin angay natong i-response. Wala ta nagasurrender sa atong kinabuhi aron kita mamaluwas. Hinoon isurrender nato ang atong kinabuhi aron tungod kay human na kitang giluwas og nakadawat na kita sa grasya og kaluoy sa Dios. Muna niingon siya, I beseech you, therefore, brethren, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto Him, for this is your reasonable service. Itugyan ng imong kinabuhi, imuhang lawas nga na sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og madawat diha sa Dios, kay mao kini ang tinuod nga pagsimba. We will talk about living a life fully surrendered to God. Ang pagkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga adunay pagtugyan sa kinatibuk-an nganha sa Dios. The question now is that, ang imo bang kinabuhi karon sa kinatibuk-an natugyan ba sa Dios? Ang Ginoo gusto niya ang tibok nimong kinabuhi.
A life fully surrendered to God is the proper response to the saving grace of God. Kining pagtugyan sa atong kinabuhi nganha sa Dios, mao kini ang tama nga pagtubag, tama nato nga respond. Angay natong buhaton, ingon nga kita giluwas na sa Dios. Number 1, first point mga igsoon, surrender your whole life to God. Kailangan natin itugyan ang atong tibok nga kinabuhi nganha sa Dios. Sa ding niingon siya, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. First mga igsoon, surrender is a response to God's mercy. Ang pagtugyan nato sa atong tibok nga kinabuhi sa Ginoo, mao kini ang atong tubag tungod kay gigrasyahan nata sa Dios. Mao nang mahimo tang mapasalamaton. Kay tungod mahimo tang mapasalamaton, ang atong pagpasalamat, it produces consecration. What does it mean? Mag-produce kini sa pagtugyan nato sa atong kinabuhi, kining atong pagkamapasalamaton, ug mo'y hinungdan nga ato karon itugyan ang atong tibok kinabuhi sa Dios. According to Ephesians chapter 2, verses 8 to 10 mga igsoon, nga kanunay nato ni ginabalik-balik sa ato ang Sunday School. For by grace are ye saved through faith. Tungod sa grasya sa Dios, iluwas kita, pinaagi sa atong pagtuo. And that not of yourselves, dili kini ato ang kaugalingong binuhatan. It is the gift of God. Grasya kini sa Dios, o gitawag gasa kini sa Dios. And chapter 2 verse 9, not of works, lest any man should boast. Dili kini pinaagi o pinasikad sa bisag unsang binuhatan nga atong gihimo sa Ginoo aron dili ta magpasigarbo. For we are His workmanship. Kita mga igsoon gisugo sa Dios o kita gihimo sa Ginoo. Created in Christ Jesus unto good works. Gibuhat ta sa Ginoo, gipakamatarong ta sa Dios, gibalaan ta sa Ginoo aron sa pagbuhat sa tanang mga maayong butang, which God hath before ordained that we should walk in them. Nga kaniadtong giplaster na sa Dios ng daan nga ato ang sundon. Kining mga maayong buhat tungod kay gigrasyahan nata sa Dios. Let be present yourself as a living sacrifice. Sa Old Testament, according sa Hebrews chapter 12, those things were shadows of things to come. Ang mga gibuhat nila sa Old Testament time, nagahalad sila nganha sa Dios, burnt offering diha sa Ginoo. Timailan nga sila sinsiro mangayog pasaylo sa Ginoo, sinsiro nga nagasimba sa Dios. Ug natay ginatawag yearly nila nga sacrifice mga igsoon. Og ang kining sakripisyo mahitabo ni once sa ilahang kinabuhi. Kanang i-sacrifice ang goat dito mga igsoon patay og siya ihalad ngadto sa Ginoo. We are also called to live every day for God. Gitawag po ta sa Ginoo nga magpuyo nga sa Ginoo sa matag adlaw. Magpuyo sa iyang kasuguan, magpuyo sa iyang kabubuton, og magpuyo sa iyang mga pamaagi sa atong kinabuhi. Ang isurrender nato, it involves our body, it involves our time, our talents, our possessions, o tanang butang nga atong nabatunan, and then our ambitions. Number 1, ang ato ang lawas ba, natugyan ba sa Dios? O ang atong lawas, ginapagamit nato sa Dios, ginapagamit nato sa Yawa. Number 2, our time. Ang atong panahon, kinsay nagpahimulos. Iyon ang Bible, redeeming the time for the days are evil. Atong pahimuslan ang kahigayunan o ang panahon kay ang atong kalibutan full of evil. Makita nimo sa news, na dito mga bata nga mupatay. Okay? Nanay musaksak, napatoy sa jeep nga mupatid. Awan ang kalibutan karon. Wala na mao. Gani ang time na to gitudloan ta sa Dios nga atong gamiton para sa kahimayaan sa Dios. O ang atong time na lang sa screen time sa atong mga cellphone o guban pa. And then our talents. Ang imong talentos pag-awit na halad ba sa Ginoo o sa bidyokihan?
Ang imong talento mga igsoon diha sa pag simbas Ginoo, leading o uban pa nga mga talents nga pwede nimo magamit sa Dios, asa nahalad sa kalibutan o sa Dios. And then mga igsoon, our possessions, everything nga naata, asa nahalad. Kung naa kay trabaho, thank God, salamat sa Dios kay naa kay trabaho. But for what purpose and glory mga igsoon naa kay trabaho? Is it for your own selves o selves lang mga igsoon? O sa Dios na ang tanan? And then our ambitions. Di magina malikayan nga kitang tanan ambisyoso o ambisyosa man. There's nothing wrong with that mga igsoon. Pero para asa ang imong mga ambisyon sa kinabuhi. Gusto nimong mabatunan kining butanga, kadtong butanga o halos tanang butang, but for what purpose? Para asa mga igsoon? Is it for your own glory, para daygon ka sa uban, o para daygon ang Dios sa imong kinabuhi? According to Luke chapter 9 verse 23, yan ang Bible mga igsoon when it comes to our body, time, talents, positions, and ambitions. Yan ang Bible. And He said to them all, if any man will come after me, si bisan kinsang gustong musunod ka nako, let him deny himself, kalimtan niya ang iyang kaugalingon, and take up his cross daily, yan ang Bible, and follow me. Ang pinakalisod bugat nga word, kining word na daily. Pwede nimong pasanon ang imong yugo, ang imong cross, okay lang once a week, once a month, once a year. Pero ang gingon si Ginoo, kada adlaw kang mupasan og cross. The cross represents our burdens mga igsoon, samtang nagalakaw kita, diha ilalom sa kabubuton ug dalan nga iya sa Dios. Kay lisod ning pagpangalagad. Ingon sa Matthew chapter 7, 13 to 14, dunay duha ka dalan lamang gisubay sa tao. Ang dalan nga halapad, dalan sa pagpakasala, ang luyo niini ang kalaglagan, ug daghan nagasubay niini, ug ang dalan nga masigpit. Murag ali, murag kanang kanal lang siya nga gamay nga dalan, mga igsoon, nga maglisod ka og lakaw. Tungod kay magkinabuhi man ka, nga balaan, matarong, at tubangan sa Dios. Kana nagarepresent o nagahulagway mahitungod sa tinuod nga paglakaw, nga mahimong anak sa Dios. And then live a holy life and acceptable life to God. Holiness means set apart. Mo to atong Sunday school sa sanctification nga kita mga igsoon maglain sa atong kaugalingon gikan sa sala alang sa sagrado nga katuyuan diin kita gitawag sa Dios ang magkinabuhing balaan at ubangan sa Dios. God desires obedience more than rituals. Ang gusto sa Ginoo nga kita mga igsoon mulakaw nga adunay tinuod nga pagsunod seryoso sa ato ang sa tawag sa Dios diin kita niyang gitawag. Og dili sa mga ritual lang. At og simbahan, murag wala lang nahimo ng ritual sa ato ang life. Pangingon na Sabado, uy, Domingo man day ugma, no? Pag abot ba dito sa Domingo, dito pa magpili sa iyang sinina. Ay, nakalimot ko, wala din ako ninaplantsahan akong sinina. Dito ba magplantsa Domingo, mga isa? Because nahimo ng ritual. God doesn't requires ritual mga igsoon, He requires obedience. Total obedience. Nganha kaniya. The question is, kaya pangutangan to sa Diyos, Lord, how can I glorify you? Paano ta ka mahimaya sa akong kinabuhi? Nagyapon sa verse mga igsoon, present your bodies a living sacrifice. Second point mga igsoon, how can we present our bodies as a living sacrifice to God? To refuse to conform to the world. Kailangan tang modamili nga magpahiuyon sa kalibutan. Kailangan dili tang musunod unsa ang gusto sa kalibutan. Ayon ang Bible,
I beseech you, therefore, brethren, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, for this is your reasonable service. And be it transformed. Yun ang Bible. Diba? And be not conformed into this world, but be it transformed. By what? By the renewing of your mind. Ayaw kamo pahiuyon nining kalibutan. Hinuon. Usbanin ninyo ang inyong kinabuhi. Ang crowd mo ingon blend in for you to be accepted. God will say, you are already accepted. Serve me. Ang kalibutan mo ingon, sagol ka nako. O sagol ka namo sa among grupo para madawat ka. Sa kalibutan ko ron, even sa mga estudyante natin gitawag peer pressures. Unsa man ni? Kana bang hadlok sila ma-OP, ma-out of place. So kailangan silang musabay sa dagan sa kalibutan. Sa mga paggara-gara, mga bastos ng istorya o uban pa. Yun ang Bible, be not conformed into this world. Ayaw pahiuyon nini nga kalibutan. Unsay nas kalibutan, puno sa sala according sa Bible, mga igsoon. Yun nga, be not conformed. The word constantly pressures us. Muna ang kalibutan. Gina-pressure ta niya mga igsoon. It promotes, ang kalibutan nagapromote og self-centeredness. Nga mauna ang imong kaugalingon. Maaku-akuhon. Muna ang kalibutan mga igsoon. Puro ako. Ako gusto kong madato. Ako gusto kong mahimong ilado. Ako gusto kong makabaton mga inaning nga mga butang. Puro ako. That's the world, mga igsoon. And the world full of compromise and sinful values. Muna ang kalibutan. Gusto og kompromiso. Dili ko gusto anang magkinabuhing balaan. Pangtigulang raman na, pastor. Katura na, pastor, katong mga giuban na nga padulong na musalop ang ilang kinabuhi. Padulong na sila, wala kanang, ingon nila nga, kanang, kuan na, pastor ba, kanang amoy lupa na ba? Dili na mo. Ang pagkinabuhi diya sa Dios wa ni nagmatter sa imong edad. Ang pagsunod sa kabubuton sa Dios wa ni nagmatter. Kung unsa ang imong panginadaron mga igsoon, kung dili mao ni ang sugo sa Dios. Many Christians were drifted away. It is because they are trying to be conformed unto this world. Gusto nila para ma-accept sila, sige, sabay na lang ko aning kalibutan. Para dili ko nila ingnon nga balaan ra kaayo ko. Para dili ko nila ingnon nga dili na nako sila barkada kay di na ko mosagol sa ilang mga binuhatan. According to 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Yun ang Bible mga igsoon. Love not the world. Ayaw higugmaa ang kalibutan. Naatas kalibutan pero wala tagisugo si Ginoo nga mahigugma sa kalibutan. Yun ang Bible. Neither the things that are in the world ug ang mga butang nga naa sa kalibutan. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Si bisan kinsa nga nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala nganha kaniya. Ingon ang verse 16. Mga igsoon, klaro kayo sa Bible nga makita nimo wala tagisugo sa Ginoo mahigugma sa kalibutan. For all that is in the world, the lust of the flesh, ang tinguha sa unod, satisfaction. Pastor, bahala na ng standard sa Bible, basta lang masatisfy ang akong kaugalingon. The lust of the eyes, ang mga tinguha sa imong mga mata, mao ni ang imong mga pangandoy, mao kini ang imong mga ambisyon, nga usahay dili nakabubuton sa Dios, and the pride of life, ang garbos kinabuhi nga mahimong maila. Para maingon ang ako mga parente nga kami, pamilya, wa mi naglisod, kailangan ako ning buhaton. Mga igsoon, kung kana pride of life, ingon ang Bible, is not of the Father, but is of the world. Dili ka na iya sa Dios, iya ka na sa kalibutan. Munang wala tagisugo sa Dios nga mahigugmas kalibutan. We are in this world, but not of this world. And for this world. Natas kalibutan, pero dili ta iyas kalibutan, ug dili ta magkinabuhi para sa kalibutan. Kaya nga ang Bible, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Ang kalibutan, mga igsoon, mahanaw. Ang langit ug ang kalibutan, apan ang pulong sa Dios, dili mahanaw. Munang igsoon ato ang isipon sa atong unahuna. Nga kining tanan ato ang biyaan.
Dili pasabot di nata magbutang og kortina. Dili pasabot nga dili nata mag-ayos tong kaugalingon. It talks about your priority in life. Unsa imong priority? Espirituhanon nga mga butang o mga yutan-on lang nga mga butang. Christians are called to be different. Gitawag ta si Ginoo to be different mga igsoon, dili para sa kalibutan. It talks about our values. Ato ang mga gawi sa kinabuhi, our speech. Ato ang mga inistoryahan. And then it talks about relationships and priorities. Kailangan ma-reflect si Jesus Christ sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Kay mao kini ang kabubuton sa atong buhi nga Dios. According sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16 mga igsoon. Unsay buhaton na to? We are the salt of the earth. Kita ang mo'y asin sa kalibutan. But if the salt have lost his savor, kung ang asin mawad-an na sa iyang kaparat, wherewith shall it be salted? Para asa na lang siya? Is it thenceforth good for nothing? Di ba wa na siya pulos? But to be cast out. Iyan na ilabay na lang isalibay and to be trodden under the foot of men. Pagatunob-tunuban na lang. Mao ni ang kinabuhi sa tao nga wala na integrity as a Christian. Kuano na lang pastor na pastorutot man na. Mao ni mga igsoon ang wala na mga integrity. Kining mga nagpaila nga Kristohanon Kristiyan na wala man na. It is because ang ilang salt wala na ni gana. Wala na sila mga igsoon. Ang savor niya, ang iyang test mga igsoon, wala na. And according to verse 14, yun ang Bible mga igsoon. Ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Susama kita nga syudad nga nabutang sa kabunturan, dili matago. Kay kita ang kahayag sa kalibutan. Verse 15. Mga igsoon. Neither do men light a candle and put it under a bushel. Dili pwede nga naa kay suga lampara nga imong ibutang ilalom sa lamisa. But on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Aron ang tanan nga naa sulod sa panimalay, madanagan ibutang nimo siya diin siya makita. Mo kini ang atong kinabuhi. Gusto si Ginoo nga makita ta. Gusto si Ginoo nga ang influence nato makita sa atong classmate, kauban sa trabaho, kauban sa negosyo, mga igsoon. Gusto sa Dios nga makita siya sa atong kinabuhi. But how can we do that, mga igsoon, kung wala ta nagsubay sa kabubuton sa Ginoo? And verse 16 lastly, mga igsoon, ingon ang Bible, let your light so shine before men. Pasiga ang inyong mga suga, that ye may see your good works, aron makita nila ang tanang buhat nga inyong pagahimuon, and glorify your Father which is in heaven. This is the purpose why nagabuhat tas kabubuton si Dios, not for our own glory, but for the glory of the Father which is in heaven. Gisugo ta sa Dios, mga igsoon. Choose biblical convictions over cultural acceptance. Pili ang mga igsoon katong conviction nga iya sa Ginoo. Katong tingog sa Dios, dili ang tingog sa imong silingan, dili ang tingog nga tawhanon, dili ang tingog nga kalibutanon. Mo nang Kristohanon karon kung mag-isip kalibutanon na, why? Influence na sa mga kalibutanong mga butang. Third point, mga igsoon, be transformed through a renewed mind. Ingon ang Bible, ayaw kamo pahiuyon ning kalibutan, hinuon. Magmausab kamo o pag-usab kamo, usba ninyo ang inyong huna-huna. Ug usahay, unsang atong huna-huna, influence ta kung kinsa ang atong mga ginakauban. Kung makakauban kag marites, maabot ang time mahimo kang marites. Mahimo na kang walking television. Siyang walking television, pastor. Asang balita, tuwa na ba? Kung makauban kag mga negosyante, imong mindset murag negosyante. Kauban kag mga professional, ang imong mindset, you talk, you think like a professional. Kay mao man ang imong kauban. Mo na mga igsoon ko higala, sutaan ninyo kinsang inyong ginakauban. Kailangan tag conviction. Kailangan tao gitawag proper nga vision sa ato ang kinabuhi. Ang transform means metamorpho.
Gikan sa Greek word nga ang pasabot niya complete inward change. Kompleto nga sulod nun nga kausaban. God changes us from the inside out. Mo na kanta from the inside out. Ang Ginoo nagausab sa ato gikan sa sulod o kining kausaban nga giusab sa Ginoo kining atong kasing-kasing makita kini sa atong binuhatan. Dili pwede ning matago mga igsoon. Transformation begins within ourselves and transformation mga igsoon takes place through the Word of God. Nga naman, ma-replace ang worldly thinking nato into biblical truth. Usahay ato ang thinking para lang sa itong kinabuhi, para kung natay anak, mapasar ato ang anak, basta maplaster tanan. Atong thinking, diha lang kutob. Kailangan nato mo go beyond unsa ang kamatuoran because there is life after death. Adunay kinabuhi luyos kamatayon. Adunay eternidad. Usahay ang ginapansin lang sa tao mga igsoon ang mga butang nga mubo lang sa ato ang life kung mauning eternity mga igsoon. Diri la ang time nga natawo ta, diri ang time na buhi ta hantod namatay ta. Usay wa nato ginapansin ang pinakataas diin ta mag-spend sa ato ang time sa eternidad. Because we are thinking murag ang atong una-una kalibutanon lang mga igsoon. Colossians chapter 3 verse 16 gisugo tos Ginoo nga kinabuhi mga igsoon og mag-isip nga dili kalibutanon kun dili Dios non. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Unta ang pulong sa Dios magpuyo nga na kaninyo nga adunay kaalam with all wisdom mga igsoon, richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Kung mapansin mo mga igsoon, gusto sa Ginoo magdwell ang iyang pulong sa ato sa matag usa sa madagayaon nga adunay puno sa kaalam. Gusto sa Ginoo nga maawerta sa iyang mga pamaagi. That's why mga igsoon, what's the point? Feed your mind with the word of God, the truth mga igsoon, more than the world's message. Puno nato ang atong hunahuna sa kamatuuran sa pulong sa Dios, dili ang mga mensahe sa kalibutan. Fourthly, mga igsoon, live in the center of God's will. Kailangan ta magpuyo sa kabubuton sa Dios. Ingon ang Bible, nganong dili ta magpahiuyon sa kalibutan, nganong usbon nato nga atong panghunahuna, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Aron makita nato unsa ang mga butang nga aprobado at ubangan sa Dios, mga butang nga maayo, kadawat-dawat at ubangan sa Dios o perpekto niya nga katuyuan sa atong kinabuhi. Surrendered life recognizes the will of God. Ang kinabuhi nga tinuod natugyan sa Dios, makaila siya sa kabubuton sa Ginoo. Makaila, makadistinguish siya kung kining butanga dili na iya sa Dios. Mingon na ka, basig para ra ni sa kong kaugalingon, dili na ni sa Dios. Nganong kailangan ako ning paliton? Basig para ni sa kong kaugalingon, dili na mahimaya ang Dios. Nganong kailangan ako ning kuhaon, nga naa namang kuani, basig dili na ni para sa kong kaugalingon. It becomes clearer as we obey Him. Sa diyang mosunod lang yun sa Ginoo, makita nato mga igsoon ang iyang kabubuton. And then it also brings spiritual discernment. Masayod daw unsang tama o unsang mali. God's will always be number one, good. Paano nimo mailhan ang kabubuton sa Dios? Number one, kung kini maayo. Unsa ning maayo? Righteous and beneficial. Matarong og aduna kay makutlo. Kung butang nga wala kay makutlo, mga igsoon, nagsayang ka sa imong oras. Nagsayang ka sa imong effort, panahon, nuguban pa. And then, acceptable, ingon diya mga igsoon. It means pleasing to God, kahimutan sa Dios. Hebrews 11 verse 6, ingon ang Bible, mga igsoon, about sa faith. For without faith, it is impossible to please God. For he that cometh after me must know that He is a rewarder to them that diligently seek Him.
nga ang Ginoo mga igsoon kailangan ma-please, mahimuot sa atong kinabuhi. Ang pangutana karon, nalipay ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Or kabalo ka mismo sa imong kasing-kasing nga nasubo ang Dios sa imong kinabuhi? Psalms 37 verse 23, last verse mga igsoon. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Ang mataglakang sa taong matarong, yun ang Bible, giplastar ng daan sa Dios, og nalipay ang Ginoo sa iyang dalan. Gusto sa Ginoo manggod, mupuyo ta sa iyang pamaagi, sa iyang dalan, ug sa iyang kabubuton. Ayun ang pangutana nga, Lord, unsa nga akong kinahanglan? Instead, pangutana ang Ginoo, Lord, unsa ang imuhang desire sulod sa akong kasing-kasing o sa akong kinabuhi? Kay what matters most in life is not your own good. It is not your own desire. It's not your own kining gitawag pleasure o guban pa. It is the glory of God, mga igsoon. A life fully surrendered to God is not marked merely by church attendance or religious activity, but by, number one, a body presented as a living sacrifice. Tinuod ka nga disciple, katong last Sunday atong yano, kung ang imong kinabuhi, nahalad na sa Dios. Tinuod ka nga nakasurrender sa imong kinabuhi, kung ang imong lawas natugyan na sa Dios. And kung ang imong kasing-kasing nagadumili na sa pagpahiuyon sa kalibutan, ug ang imong hunahuna kanus permi nimo ginapausab pinaagi sa pulong sa Dios, ug ang imong kinabuhi imo nang gitugyan sa Ginoo, ug nagapuyo na ka sa kabubuton sa Dios. The challenge now is that kinsa gyud tinuod nga tag-iya sa imong kinabuhi? Is it your own self or is it God? Number 2, to whom are you serving right now? Para kang kinsa ka nangalagad? Nangalagad ka, nagakinabuhi ba ka para sa imong kaugalingon o para sa Dios? And number 3, pwede ba nimong ihatag karon ang imong kinabuhi sa Dios? Daghang bahin sa tong kinabuhi nga wala pa nahatag sa Ginoo. Daghang bahin sa tong kinabuhi nga wala pa nato tinuod nga gihatag sa Dios. And this is the time nga atong ihalad atong kinabuhi sa Dios. Atong itugyan sa Ginoo kay matag usa sa ato adunay mga burden. Matag usa sa ato ang mga igsoon adunay mga kapakyasan, kakulangon at tubangan sa Dios. But God demanded, but God urged us. Gi-urge ta sa Ginoo. Tinguha sa Ginoo nga i-surrender ang atong tibok kinabuhi sa Dios. As we sing, I surrender all. Let's have the invitation, mga igsoon, ning takna sa kabuntagon. Akong yang tanan sa pagbarog. Kantahon na to ang I surrender all. Somebody will sing I surrender all. As we sing, mga igsoon any hymn, kung karon nabati nimo sulod sa imong kasing-kasing, nga nay mga area sa imong kinabuhi karon wa pa na surrender sa Dios, this is the time to come forward ug ihalad sa Dios ang imong kinabuhi. Yampos Ginoo, unsa man tong mga butang nga nasulod sa imong kasing-kasing nga ikaw mismo nakabalo nga wala pa nimo natugyan sa Dios. Okay? Sing to Jesus Kinsa po itong mga kaigsunan na to nga gusto sila mamuhat din sa power. To Him I I-transfer ilang membership or what purpose? You can also forward mga igsoon for proper acceptance of the church, for you to be part of this church. Come forward, doon sa Diyos, kay dawatan kasi. I surrender all. Yes, so God, we surrender all our lives. I surrender all. Yes.
Napa ba mo forward? Oh, to Do not hesitate, thee, mga my igsoon. blessed Ikaw mismo nakabalo Savior, sa imong kinabuhi. I surrender. Kung na kay kabugaton, na kay balatian nga gadugay na mo giampo pero wala mo gitubag sa Oh, Dios. to Wala pag-iayos, Ginoo. That's the time, mga igsoon. Karon ang time. Surrender. I will pray for you. Humbly at His feet. Na something sulod sa mong kasing-kasing, na kay pagdumot, na kay kalain, o guban. Worldly Gamaunin na imong babang. pleasures Na ang imong pagpangalagan sa Dios, dili na susama kaniadto, kay naan may something wrong sulod sa mong me, kasing-kasing. This is the time to come forward. Nga ang imong kinabuhi, ihalad nimo sa Dios. Itugyan nimo sa Dios. Kung adunay bitterness sulod sa imong kasing-kasing karon, I tell you mga igsoon, maluya kaabot sa unahan kung dili na mo na itugyan sa Dios. I surrender all. Kung nakay kasakit sulod sa imong kasing-kasing, nga dugay na nimong ginadala-dala. Sudian ko ikaw. Adunay bahin sa imong kinabuhi nga wala pa nahalad sa Dios. Kung ang imong kasing-kasing karon dili na mapasayloon. Na yung mga tao nga nakasilong kanimo pero dili ka makahimok sa paghatag kanila ka pasayloan. That's the time. Itugyan sa Ginoo mo kasing-kasing. He will change your heart. Ang Ginoo gusto niya upon ang imong kasing-kasing. Usapon niya ang imong panghuna-huna. Pero magsugod kini sa pagtugyan sa imong kinabuhi sa Dios. Kung dili nimo ihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi, walay mausap. Magpabilin ka kung unsa ka. Magpabilin ka igsoon sa imong sitwasyon na mura kag nakulong. I-surrender sa Ginoo ang imong kinabuhi. O kung ikaw adunay kapakyasan, kabalo ka sulod sa imong kasing-kasing, nga bisan nagasimba ka, apan adunay mga butang nga dinhi mo malikayan. Ma-impluwensya ka sa imong barkada, ma-impluwensya ka sa imong silingan, ma-impluwensya ka sa mga kalibutan ng butang. This is the time itugyan sa Dios ang imong kinabuhi. I tell you, brothers and sisters, God loves you. Di mahal ka sa Dios. Ang Ginoo adunay plano sa imong kinabuhi. Pero dili kini mahitabo kung dili nimo ihatag sa Dios ang imong Fill me with thy itugyan sa love Dios. and power. That the Lord may Thy bless you. blessings And everything you do will on prosper. me. Tungod kay ang Ginoo. I surrender all, yes to God. I surrender all, yes Lord. all to thee, my Blessed Savior, I surrender all. yes, oh God. Imahal ka sa Ginoo, ang Ginoo din ay plano sa imong kinabuhi. Whatever sulod sa imong kasing-kasing karon nga nahimong babag, itugyan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo andam mudawat kanimo. Napabay mo forward. Kung nakay balatian, o unsang problema nga nakakaroon, I will pray for you. Kung naaman mga igsoon. Nakay-struggle sulod sa imong kasing-kasing, na mga butang nga ni magabag sa imong unahuna, I will pray for you. Na ay struggle sulod sa imong family, na ipanagbikil, bingkil, o guban pa mga igsoon, I will pray for you. Kaya Ginoo nagmahal sa imong